down, I know you got me, baby. Hello guys! Welcome back again sa ating YouTube channel, Pong TV Official po. And ngayon, magkakaroon po tayo ng another video and episode po. So another day, another vlog po. So ngayon, magkakaroon po tayo ng interview. At meron po tayong kasama dito, makikilala niyo siya mamaya. And isa siyang kilala dito sa Camarines Norte na sa larangan ng media creatives po. Some of the people po dito sa Camarines Norte ay kilala na po ito, si D, o mas kilala sa kanyang page, sa kanyang official page, sa kanyang work na D Visuals. So ayan po atin pong tutunghayan, atin makikita dito, makikilala din natin ang kanyang backgrounds kung sakaling curious kayo, kasi nakaraan po ay meron pong upload sa kanya na kumakailan lang siya ay naitambal o kay Dara, and alam ko excited kayo na mas kilalanin pa si D sa kanyang pagkatao, kasi syempre doon sa episode na yon ay ilan lang sa mga kanyang kaalaman ng ating nasaksihan. Di ba? Marami siyang mga quotes, sa mga nababasa niya sa libro, ay nabahagi niya sa atin ng mga kaalaman. Pero ngayon po, iba namang katangian ang ating makikilala sa kanya. So welcome po natin D Baromeda. So bro, kumusta ka? It's a pleasure na makasama ulit sa video. Ako din. Ako din, actually first time kong ma-feature ka din dito sa channel natin. And hi ka sa viewers natin. Hello, sa Pong TV Official channel. So guys, so ngayon magkakaroon po tayo ng makakapanayam natin si D. Mas kilala ka namin sa Kalingap na D, so yun na yung tawag namin sa'yo. May tawag pa nga sa'yo si Norman Kalingap, D Boss. Actually, ang dami nang naging pangalan ko mula nung pagpasok ko sa Kalingap. Kasi sinimulan ni Norman sa Andrew D. Kasi hindi pa niya masyadong kilala ko nun. Kumbaga nangangapa sa pangalan ko. Para lang may matawag siya sa akin, lumingon ako. Ganun. Natawag niya akong Andrew D. Then sinimulan naman ni Kuya Rab, D Boss. Oo. Kasi may boss din Mostly binaliktad lang. Ibig sabihin daw hindi boss. Oo. D Boss. Parang the boss, parang ganun. No, D Boss, hindi boss. Hindi pa daw kasi ako boss Hindi ka tulad ni Ngayon ko Boss lang D. na-gets. Oo. Ngayon, may Yes, lang sige, nalaman kung bakit D Boss. Oo. So hey bro, since yun nga, magkakaroon tayo ng kunti ng namang interview, or gusto ko namin kasing kilalanin pa ng mas malalim, and alam kong marami sa mga viewers natin dyan ang hindi pa nakakilala sa'yo ng lubusan kasi bago ka pa lang sa Kalingap. So ngayon, gusto ko na ikaw mismo dito sa harap namin at nakikita nila, magpakilala ka kung sino ka. Pakita mo kung sino ka. So ayan bro, meron akong mga ilang katanungan dito na maglilid sa mga kasagutan na para magpakilala. So okay lang ba yun sa'yo? Ilan naman to? Hindi naman to mahirap bro. Baka may grading sheet yan bro. Wala naman. Wala naman. So ayan, meron po tayong first question. Yan naman tayo sa mga Bisaya part natin eh. Question. First question natin guys. Alright. Okay. Magpakilala ka muna sa amin. Magpakilala ako sa inyo. Okay. Hello mga kalingap, ako si D Baromeda. D-double E. Double E. Opo. So, D. So ayan, ilang taong ka na D? Si D ay 22 and turning 23 this coming June 23. 22. So halos magkalapitan lang din talaga yun. Kahit days lang yung agwat ko sa'yo, mas matanda ako sa'yo ng days. Kasi ako, May 31 ako. Sobrang lapit talaga nun, bro. Isipin mo yun, 23 days lang ang lamang ko lamang mo sa akin. Tapos lucky number siguro yun, bro. Siguro bro, 23 days din yung lamang ng kapugian ko. Di joke lang bro, joke lang. Mas pogi. Yan ang
gusto ko sa'yo bro, yung confidence mo. Yung confidence ko, ganun na oh. Hindi po, pero Yeah, lucky umabot number na naman. siguro yun, 23. Kasi 23 days ang agwat mo sa akin, 23 na ako sa 23. Di ba? Ah, so kaya pala nung una din kita nakita, ang bilis ko din like maka-vibes ka. Alam mo. Oo, mabilis lang tayo. Yung unang nakita kita bro, ano lang din. Parang, syempre, first time. Nagkakahiyaan pa. Pero nung mga sumusunod na araw na nakasama ka, and then, naging lagi na. Ayun, sabi ko, pala si T, ano to, friendly, ganyan. Hanggang sa naging close na. So, ayan. Which is good para sa akin. Nagkaroon ng madagdagan ng mga kaibigan ko sa Kalingap. So, ayun bro. Pero kung tatanungin kita bro, ano first impression mo sa akin? Na may vibe pala tayo dito. First impression mo. Siyempre, first impression ko sa'yo kasi akala ko dati bro mas matanda ka sa akin. Saka, siyempre, nasa field ka, parang napaka-professional mo sa pagdating sa pagkakameraan, sa multimedia. So, ako naman parang sabi ko, ay wow, parang laylo muna ako kasi ang taas mo na. Ganun yung first impression ko sa'yo bro. So, sabi ko, hanggang sa nakilala kita, di pala, taon pala to and ano siya, talagang ayun, approachable naman pala. So yun, yung una kasi natatakot ako sa iyo parang ang hirap mong kausapin. Kasi tahimik ka nun. Oo. So nakita ko sa iyo. Pero nung tumagal na, ayun nga, nakilala ka na namin. Nakipagkulitan na rin. Magkulitan na din, sumasabay na sa mga kalukuhan. Which is, ayun. Ayun nga, hanggang sa naging close na tayo. Thank you din sa sa mga banding. Ayan. So ayun, meron tayong next. Dako na tayo sa next question natin, ano? So ano ang mga hilig? Ayan. Meron tayo guys eh. So ano ang mga hilig at pinagkakabalahan mo ngayon sa buhay? Ang mga hilig ko ngayon mga kalingap at pinagkakaabalahan lately ay puro racket actually. This past weeks puro event ako tapos bookings weekend, di ba dapat nagre-rest na tayo at least one day para makapagpahinga mental and physically. Tapos yung time na yon sabi ko fourth week na sunod-sunod Sabado Linggo may bookings ako tapos umaabot sa time na 2 oras na lang tulog ko. Yun nga. Tapos yun ang pinagkakaabalahan ko lately. Tapos sa mga hilig naman, ang hilig ko is I'm an athlete, triathlete to be specific. Triathlete. Swim, bike, run. Pero nag-stop na rin ako mula nung nagkaroon ako ng injured. Injury ka saan? Injury sa clavicle. Parehas. Dito? Nabalik siya. Pero nag-heal naman na. Thankfully. Nag-heal siya. Kasi sabi ng doktor, hindi daw siya mag-heal kung halimbawang matanda ka na nung nangyari yun. Ganyan. Oo. Kaya nag-heal na siya. Thanks God. Pwede ko matanong bakit saang laro, saang ano ba yan, sa swimming? Paano nangyari? Paano nabalik? Anong dahilan? Sa competition siya nabali sa mountain bike XC race. Tapos yun, nung nasa yung nasa unahan ko, nagsimplang, nadamay lang ako. Yun, nagdulas siya, tapos nadamay lang ako. Then ito nagtuhod. Kaya nabalik yung ko. Buti naagapan agad, saka gumaling. Okay na siya ngayon. Okay na siya ngayon. Tapos, ang iba kong hilig ay I'm a combative sport person. Combat sports. Combat Like, sports. boxing ba yan? To be specific, taekwondo ang huli kong sinalihan. Tapos, boxing. Nagtre-train din ako. Then, yung what do we call this? Nunchucks. Yung nunchucks. Nunchucks. Anong nunchucks? Yun ang... Tsako. Oo, tsako. Tsako. Yun ang Okay. ang tinetraining sa ngayon. Pero ano lang siya,
I do love martial arts lang, pero hindi naman ako yung... Kasi iniisip ng iba, pag nagma-martial arts ka, violent person ka. Parang ano lang, pinapag-aralan ko para sa for For defense. for your health na rin, maganda siya. Tama. Kasi magalaw talaga yung martial arts. Tapos besides sa health, maganda rin meron tayong knowledge sa self-defense. Kasi Tama. hindi natin alam ngayon ang mundo, we're living in a chaotic world. Tama rin. Kahit ako dati yung nag-aral din ako na ganyan sa martial arts. So, may ano naman tayo, may similarities naman tayo. Parang, ay, bro. Okay, so ayan. Linya ko yun. So, inagaw ko muna. So, ayan. Salamat. Yun, nakilala natin yung mga hobbies, pinagkakapalan sa buhay ni D, mga hilig niya. To know na yung kapala, napaka-athletic person, D. So, next question po tayo. So, ayan. Kamusta naman ang isang D ngayon? Kamusta ka naman sa person? Kung kakamustahin mo si D, mentally, okay naman siya. Physically, medyo sinisipon. Parang lalag natin sa sobrang pagod at init na ng panahon. Tapos, overall, okay naman siya. Okay naman. Okay naman si D. Wala naman sobrang bigat na problema, pero may mga dumarating na unexpected na konting problema, pero carry pa naman. Okay. So, kaya mo pa? Kaya pa. Pwede pang dagdagan? Pwede bang ilipat yung sa akin, sa'yo? Huwag na natin sabay-sabay. Bro. Wag na natin pag-usapan. Okay na. So, ayan. Okay naman si Ding ngayon. Overall, okay naman. Lalo na, alam ko, nakikita ko sa iyong mga mata. At every time na nakita kita, kapag nag-meet po kami ni D, guys. So, mayroon siyang smiley face. Oo, pag nag-meet kayo yan, gingiting na yan, kahit pag cute lang, pa-cute. Punta naman tayo sa part ng maging work. So, sa mga Profession. sa profession mo. And sa mga some part ka nakilala, ganito. Kaya, paano ka naging part ng ALM na pag may maaari ni Boss Alvin? Kung tatanungin mo sa profession ko, gusto ko lang clarify. Yung profession ba na mismong as in job experience mula nung simula akong nagtrabaho, yun ba? Ibig na sabihin. Oo, ganun hanggang sa parang napunta ka sa ALM. Okay. Oo. Nakisayaw. Sa'yo talaga bro ng mga dumadaan na sasayawan mo lang ng Ano yun, mga kandidato kasi, yung mga tugtog nila, mga mga ginagaya lang nila yung... Pero maganda siyang panggising sa umaga Mapapaaga talaga gising nyo, di ba? Yung career ko, paano ba ako nagsimula sa ALM? Yun ang question mo, di ba? Nagsimula kasi nasa Lourdes pa ako nagtatrabaho. Lourdes, yun yung school ngayon nila, Joy. Nursing. Yes. Sunny Eden. And Pau also, no? Opo. Andun na din. Doon ako nagwo-work as multimedia artist. Nandun ako sa department ng College of Computer Studies and MIS and IT Services Department. Tapos doon, matagal ko na talagang plan mag-invest for camera. Tapos matagal na talaga akong nagplano na mag-invest para sa camera. Tapos yung department namin nagtatabulate siya sa every municipality. Halimbawa may pageant, nagagawa kami ng system para mag-tabulate ng mga scores. Doon, first ko nakita sila Kuya Alvin.
sila Boss Alps, kung tawagin nila Kuya Rab. Oo. Tapos, nag-pageant ako noon, second ko siya nakita. Pangalawa ko siya nakita nung nag-pageant ako sa Lourdes. Kasi habang estudyante ako, full-time employee rin ako. Full-time employee dun sa Lourdes. Excuse po. Sige po. Nakapasaya ko na lang din talaga eh. Talaga yan. Ayun. Alayin na sila. Tapos yun, nung nag-pageant ako, pangalawang beses ko siya nakita. Doon, after nun, nakilala na rin ako ni Kuya Alvin. I mean, na-familiar na siya sa akin. Tapos another tabulation, doon kami nagkita ulit third time tabulation ng fiesta ng Daet. Tapos, yung kaibigan ko, biglang naglapit sa host, which is Kuya Alvin. Naglapit siya, tapos bigla sinabi mapabati daw po si D. Birthday niya po kasi. Birthday ko kasi fiesta ng Daet. Tapos yun, bigla akong binati. Binidyohan rin ng kaibigan ko. Tinag ko si Kuya Alvin, yung host. Tapos yun, doon kami una nag-usap. Nag-chat siya, gusto niya daw akong interviewin. Tapos gusto niya daw makilala ako kasi nakita niya rin sa profile ko, I think, na I'm into multimedia, photographer, videographer, ganyan. Tapos doon nagsimula, binibigyan niya na ako ng projects ni Kuya Alvin. Tapos siya rin yung network ko na nag-connect sa akin kay Kuya Rab. Thank you Kuya Alvin kung nanonood ka man. I owe you. Laking bagay pala, laking part pala talaga si Boss Alvin sa buhay mo. Kaya ka din nakarating sa Kalingap. Actually sa Kalingap din kita talaga nakilala. Nagiging emotional. Joke na kami. Sinisipon lang po talaga ako mga Kalingap. No, yun yung naging daan o yun yung naging journey mo. Bakit ka rin nakarating sa... Tapos yun, naging director of photography ako sa When He Met Her na ginagawang film. Real life story ni Tita Val. Ay, Tita Val. Congrats! Congrats! Pero ngayon, ang pagbalita ko, na-stop. Stop din yung shoot nyo. Dahil na rin siguro sa kalagayan nga ni Ate Jack, no? Yeah. Kasi nga, syempre, bubuntis siya at kailangan niya sapat na rest din. Kasi syempre, di ba, sila ni Kuya Rab to ng bida. Virus around device.